Sinasamba ba ng mga Katoliko ang mga larawan bilang Diyos? Ang sagot po ay hindi. Pagkat walang aral ang Iglesia Katolika na sambahin ang mga ito bilang mga Diyos. Narito ang opisyal na turo ng simbahan. Sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2, 132, it says, "The honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. Binibigyang galang o veneration lang ang mga sagradong larawan, at tangi sa Diyos lamang namin ibinibigay ang pagsambang adoration katulad sa Josue 7:6, si Josue at ang kanyang mga kasamahan ay nagdasal sa Diyos habang nakatira pa. Sa harap ng mga kerubin, sa kaban ng tipan, ito'y tanda ng kanilang paggalang sa banal na bagay ng Diyos, hindi upang sambahin bilang Diyos. Kaya kung hahatulan ninyo, kaming mga Katoliko, na sumasamba sa ribulto, mananagot kayo sa kautusan ng Diyos sa Exodo 20:16 na huwag kayong sasaksi ng hindi totoo sa inyong kapwa. Magugulat ka rito. Hindi pangkaraniwang pinag-uusapan ito sa mga doktrina. Eto, hindi ba totoo mga kababayan, sa aklat ng Katoliko, dapat sambahin ang mga santo? Alam niyo ba yon? Ang aklat ng Katoliko na nagtuturo sa Katoliko na may nihil obstat, may imprimatur ng mga otoridad Katoliko nagsasabi, is the worship of saints confined only to their person? Ito, sa Catechism of Christian Doctrine. Matindi rin ito, Christian Doctrine daw ito. Mga Katoliko, huwag kayong magagalit, nasa libro nyo ito Ito, basahin natin kapatid na Daniel. Ito po ang Catechism of Christian Doctrine, number 3, in conformity with the decrees of the Plenary Council and the Code of 1918, Nihil obstat AG Casa Censor Librorum Imprimatur Rufino J. Santos D. Archbishop of Manila, De La Salle College, Brothers of the Christian Schools, Manila, Philippines, 1955, page 86. What is a saint? A saint in the strict sense of the word is one who is in heaven and has been presented by the church for the public worship of the faithful. Page 87. Is the worship of the saints confined to their persons? No, it extends also to their relics and images. What do we call relics? We call relics, number 1, the remains of the body of a saint who has been canonized or beatified by the church. Number 2, the objects which have belonged to the saints or which have touched their bodies, such as their linen, coffins, etc. Ayan. Aral po Katoliko yan, O, makinig ka, Padreng Cebuano, makinig ka, tinumong katarantaduhang itinuturo ninyo ito sa tao. Ang pagsambabay ka sa mga santo, sa kanilang mga person lang, hindi ka kailangan din sambahin ang kanilang mga relikyas. Ano raw po ang relikyas? Ang relikyas, yun daw nadikit sa katawan ng santo o yung mga gamit ng santo. Gaya halimbawa, nung kanilang katawan, buto, ngipin. Kung halimbawa, yung ngipin ng santo ay buo pa, sasambahin mo yon. Tapos, objects that belong to the saints. Halimbawa, yung arinola ng santo, sasambahin mo yon. At ang mga nadikit sa kanilang katawan, have touched their bodies. Kagaya ng kumot, sasambahin mo yon. Una ng santo, sasambahin mo. At pati ang kanilang kabaong. Ito ba maitatanggi ninyo? Aral ng Katoliko ito.
na dapat sambahin mo pati kabaong ng santo. Ilan ang santo ng Iglesia Katolika? Ewan ko ngayon, dati alam ko mahigit 2,000 eh. Isipin mo, 2,000 santo sasambahin mo, tapos 2,000 unan sasambahin mo, 2,000 arinola sasambahin mo, 2,000 ataol sasambahin mo. Nagkukwenta ka ba, Brad Josel? Opo, Brad Eli. Sinusundan ko po yung sinasabi niya. Napakarami po nito. Galing din po akong Katoliko. Ang totoo po mga kababayan, ako na-surpresa nung basahin po ni Brad Eli to sa 10 taon na nagsasakristan ako. Hindi ko alam na may ganyan pong doktrina o aral Katoliko, Brad Eli, tungkol sa pagsamba dyan sa mga tinatawag nga pong santo. Hindi pala naman sa kanila lang, kundi pati sa mga nadikit sa kanila, mga labi nila, kahit ano na lang, basta nadikit po sa mga santo, sasambahin mo rin, dadami po. Ang sasambahin masyado. Kung 2,000 during that time na sinasabi nyo, edi times 2,000 times 2,000. Ito pala, Brad Josel, ito pala ang latest sa Britannica.com. Pakibasa, kapatid na Daniel. Ito po, Britannica.com. There are more than 10,000 saints recognized by the Roman Catholic Church, though the names and histories of some of these holy men and women have been lost to history. Yan. Kaya para masamba nila lahat yan, pinakyaw nila yan sa Todos los Santos. Mga kababayan, huwag po kayong magagalit. Mag-isip lang kayo. Dapat bang sambahin mo ang kapwa mo tao na santo? Hindi nga dapat eh. Kung nag-iisip kayo, may mga Katoliko nag-iisip eh, tama naman ang isip nila. Kagaya ng gumawa ng pasyon, si Padre Mariano Pilapil ng Katoliko. Ginawa niya pasyon. Binabasa yan ng mga Pilipinong Katoliko pag mahal na araw. Ano nasa pasyon? Lalong dakila ang sala ng tanang anak ni Eva, anak kinay idolatria, kahit ano'y sinasamba, pinaparang Diyos nila. Ba? Ang laki palang kasalanan nung ginagawa ng tanang anak ni Eva. Kahit ano sinasamba, pinaparang Diyos nila. Malaking kasalanan pala yan, mga kapatid. Kahit sino-sino na lang sasambahin mo. Ano sabi ng pasyon? Doon pa rin sa pasyong ginawa ni Padre Mariano Pilapil. Sukat mong maalaman sa sulat na papalaman. Nasa Biblia, no? Ibig sabihin, ang poong Diyos nga lamang, siyang dapat naluhuran at sambahin gabit araw. Naku po, mag-aaway ngayon si Padre Pilapil at yung konsilyo na nag-utos sa Katolikon sambahin ng mga santo, pati labi at pati mga relikyas. Pag pumunta ka sa simbahang Katoliko, mas nagkakasala ka. Kasi sumasamba ka sa Diyos-Diyusan. Bawal lang Diyos yun eh. Lumuhod ka sa mga ginawa ng kamay ng tao. Bawal yun eh. Bakit po hindi nyo sinasamba si Mama Mary? Sinasamba? Yes. Kasi lalabas kasing kasinungalingan pag sinamba mo si Maria. Masama po yung sasamba ka sa kapwa mo nilalang.
Ang dapat sambahin yung lumalang. Pakinggan nyo, 1.25 ng Roma. Basa. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang. Ang dapat sambahin yung lumalang eh. Eh si Maria nilalang din yun eh. She's also a created being. Creature siya eh. Hindi naman siya creator eh. Ang sinasamba po, yung creator. Pag sumamba ka sa nilalang, kasinungalingan yun. Mali sa Diyos yun. Kaya yung mga anghel, sa Biblia, bawal sambahin ng anghel. 22:8 ng Apokalipsis. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita, ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka